iba, oras natin, 1:21. Kapiling pa rin na nag-iisang checks ng radyo. Ako yon, si Gandang Kara. Akalain mo yun, parang kanina lang magkakausap tayo. Sabi ko, kumain lang muna kayo dyan. Tapos mamaya-maya, eto na ako ulit. I am so back. Grabe no, patunay lang po talaga to na ang bilis ng oras. Kaya naman huwag tayo mag-aksaya ng mga oras sa mga walang kwentang bagay. Diba? Kailangan lahat ng gagawin natin may kwenta. Okay. At make sure na makakatulong yun sa pagkatao natin. Ganun. Anyways, happy Monday once again. Yes, it's Monday. It's a Monday with me and we are live on Facebook. Hanapin mo lang sa Facebook, Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Hello po sa lahat ng mga nakatutok na sa atin. Kumusta po kayong lahat? Live na rin tayo sa mga pages namin na naka-cross-post. Ayan, sa Carjack fan page, sa DJ Kara fan page. Live din po yan. And of course, sa Energy FM 106.7. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Lahat ng mga kakapasok lang sa ating live. Kumusta na po kayong lahat? Sana okay kayo. At by the way today, ito ang wish ko kasi 999,000 followers na tayo sa Energy FM fan page. O, diba? Akalain mo yun, ang bilis ng mga pangyayari. Kailan lang tayo nag-start pero ngayon mag-1M na agad. Hindi ko alam kung ilang hundreds na lang ba to or ilang halimbawa mga 5 na lang ba to or 10 para mag 1M. Pero ang hihilingin ko sa inyo, sana happy ang Monday natin ngayon. Ipa 1 million na natin! Ipa 1 million na natin ngayong araw na to. Diba? Kaya lahat ng mga nakikinig, nanonood, please like nyo na and share. Ipa-share nyo sa inyong mga kaibigan yung ating fan page. Ayan, 999 na ngayon. Hopefully matapos yung programa ko, dapat 1 million na to Dapat 1 million na to ngayong tanghali para masaya ang buhay, para meron tayong celebration, diba? Yan yung mga bagay na nilook forward natin. Dapat ngayong pagpasok ng 2024, 1M na tayo, okay? So help me guys. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta throughout the years sa buong journey namin mula nung nagsimula kami. Andyan kayo hanggang ngayong 2024. Nandyan pa rin kayo. Kaya thank you. Diba? Thank you so much. Ayan. So please like and share this live video. At eto na nga muna. Bago ko pa makalimutan, i-remind ulit kita na alagaan mo ang iyong katawan. At ano nga ba ang makakatulong sa pangangalaga ng ating katawan? Siyempre, dapat meron tayong MX3 capsules. Meron pong food supplement na purong sangkap at walang halong kemikal, walang iba kundi MX3 yan. At ito rin po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Merong alpha, beta at gamma nutrients. At may antioxidants at anti-inflammatory properties. Ang MX3 products po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya umani ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Para sa ibang katanungan, visit their website mx3ph.com or tumawag sa kanilang hotline 0918-8888-693. At dahil dyan, napapalun ako, feeling ko magkakasipon ako Ako yung panayang remind sa inyo na alagaan yung katawan nyo. Pero parang ako, pero hindi ko alam kung ako lang nakaka-feel nito Malamig itong mga nakaraan. Nafe-feel nyo ba na malamig parang December? Diba? Sabi ko, ba't ganoon January na pero parang December pa rin? Oo. Kaya sa bahay, nakabukas lang yung electric fan. Nilalamig agad ako. Sabi ko, hindi na kailangan ng electric fan kasi hangin pa lang. Parang iba, no? So, ang sarap matulog. Pero wag kang tulog ng tulog, lalo na kung marami ka pang gagawin, no? Pero aminin natin, di ba, ang sarap mag-relax. At saka ang sarap mag-relax kapag wala ka masyadong iniisip. Kapag minus the problem, minus the challenges, di ba, yung matutulog ka lang na mahimbing, wala ka masyadong iniisip, yun yung masarap. Kaya kung may mga pinagdadaanan kayo, make it a point na matapos nyo. Kung baga masettle nyo, dapat isettle. Magawa nyo ng paraan yung mga bagay na hindi nyo hinaharap noon. Diba, harapin nyo yung mga problemang hindi dapat tinatakasan naman talaga para matapos. And then, kapag na-overcome nyo yan, gano'n naman talaga ang buhay. May challenges at problema. Pag na-overcome nyo, ang sarap sa pakaramdam kapag nakakatulog ka na ng mahimbing. Lalo na kapag malamig ang panahon.
Pero ingat-ingat pa rin ha. Syempre more water pa rin tayo and intake ng mga vitamins na kailangan ng ating katawan and dapat maagang matulog. Pak, yan yung advice na hindi ko magawa. Advice pa more. Dito raw sa Laguna, sobrang lamig, sabi ni Ate Leti. Oo nga, alam nyo na nagpunta ako ng Lipa nung Sunday, sobrang lamig po talaga. Sabi ko, anyari, ba't parang nasa Japan ako sa lamig? Yung hangin talaga sobrang lamig. Oo, parang sabi ko, ay, ang sarap mag-jacket-jacket nito ng mga bonnet-bonnet, ganyan. Ano pa kaya sa Baguio ngayon, no? Kumusta kaya ang temperature ngayon sa Baguio? Siguro super lamig din. Diba, ang naabutan ko lang kasi sa Baguio na nagbagyo kami before is yung 16 temperature. At lamig na ako nun ha. Tapos naisip ko na, ay kinaya ko yung 3, tsaka 2, tsaka 1 sa Japan. Ang lala nun, pero kinaya ko. Ibig sabihin, kaya ko, kaya mo din. Yun lang yun. Ay, thank you. Pinagsasasabi ko. Ay, hindi ko pala kaya. Wag mo tatanggalin yung remote. Lalamigan daw yung aircon. Okay na yan. Hindi, kinakaya ko na nga ngayon. Napausog ng pausog. Dati talaga makapasok lang ako sa lamig, nanginginig na ako. Ngayon, na-overcome ko na siya. O, diba? Happy Monday daw from Singapore. Ayan, sabi ni Priscilla Cardinal. Ayan, malamig din daw kapag January. Oo, kasi siguro kadikit pa siya ng December. Tsaka, alam nyo, hindi pa tapos talaga yung season ng winter. Well, sa ibang mga bansa nag-uulan na ng niebe, diba? Talaga sa Korea, sa Japan, ito talagang January ang pinakamalamig sa lahat. Pati sa ibang bansa din na talagang may winter, diba? Super duper lamig daw. Meron pa nga bansa na panood ko sa Facebook na na parang hindi mo daw kakayanin talaga kasi pag nilabas mo lang yung sa Russia yata yun, kapag nilabas mo lang yung French fries, nanigas na siya agad. Wala pang ilang segundo, wala pang 5 seconds. Pag ganyan mo, ay, hala, ang nanigas agad, ganun. Diba? Tsaka kahit anong ilabas mo na pagkain, para maninigas siya agad. Bakit ka tumatawa, Tita Cora? Ano bang sinabi ko? Wala naman ako sinabi, Wow! Wala naman ako masamang sinabi. Ilabas mo yung fries. Sinabi ko? Sinabi ko daw ilabas ng hindi tumitigas? Hindi ko alam. Ano ba sinasabi ko? Yung mga pagkain, di ba? Naninigas siya agad. So, isang bansa yan sa sa mundo. Sa Russia yon. Tapos pati yung mga sasakyan daw, talagang binubuksan nila. Tapos hindi pwedeng patayin kasi pag pinatay mo parang ang hirap kasi 'di ba? Kailangan yung engine nakabukas para alam mo na kahit paano may pampainit. So wag kang magtatagal, 'di ba? So imagine kahit paano, 'di ba? Nag-e-enjoy pa rin kayo dito sa Pilipinas, kaya wag niyo masyadong awayin ng Pilipinas natin. Kahit paano, 'di ba? Hindi kayo nahihirapan ng ganyan. Kasama naman talaga sa buhay yan, yung change of weather, mahirap na weather, challenge na weather sa atin, di ba? Ganun talaga. But anyways, ito na, dumako na tayo sa ating story for today, this afternoon. Ito lang yan sa Sincerely, Kara. Sa buhay natin, parang ang hirap-hirap umangat. Kung minsan, natutupad mo naman yung mga pangarap mo, masaya ka. Pero bakit parang ang hirap dahil may sasabihin at sasabihin pa rin ang ibang tao sa'yo? Yung para bang successful ka nga, pero bakit ang bigat ng pakiramdam mo? Or tipong may natupad kang dream mo, pero parang may naiinggit pa rin sa'yo. Parang sa halip na i-congratulate ka, purihin ka, or i-support ka, sometimes ang hirap-hirap makuha yon sa mga tao sa paligid natin. Ito ang story ni Zenia, na nasabi na lang niya na ayaw nila akong patahimikin. Kasalukuyan siya nagmamanage ng isang business at kakastart niya lang this year. Sabi niya, sa totoo lang po, hindi ako makapaniwala na natupad ko yung mga accomplishments ko sa buhay. Kasi parang kailan lang ay namumroblema siya.
lahat ng mga pangangailangan niya. Pero parang unti-unti nagagawa niya ang mga bagay na pinangarap niya. Marami na rin siyang pinagdaanan at kung ano-anong trabaho na rin ang pinasok niya. At nagtrabaho din siya sa club. Kaya naman, madalas sabihin ng mga nasa paligid niya na wala kang mararating. Hanggang dyan ka lang. Pero sabi niya kahit anong sabihin nila okay lang. Kasi lahat ng ginagawa ko ay para naman sa pamilya ko. Kahit walang tigil ang puna sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa niya. Pero syempre hindi maiiwasan na maapektuhan din siya, lalo na kung involved na ang pamilya niya. Nahihirapan siyang itawid ang nararamdaman niyang saya dahil parang may bigat pa rin. Ano nga ba ang dapat niyang gawin sa mga taong ganito sa buhay nila? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Okay, basahin na lang po natin ang ating letter dahil nagkaroon tayo ng technical problem dahil hindi nagpe-play ang ating voice sender for today. At habang binabasa natin yan, stay tuned pa rin dahil andito pa rin ako. Hindi pa rin mawawala sa inyong paningin. So don't you worry. Sabi niya dito, ako po si Zenia, 28 years old at kasalukuyan po ay minamanage ko po ang aming business na kakasimula lang this year. Sa totoo lang po, hindi pa rin po ako makapaniwala sa mga naging accomplishments ko sa buhay. Kasi parang kailan lang po nung pinoproblema ko pa kung paano matutugunan lahat ng pangangailangan namin sa buhay. Pero ngayon po, parang kahit anong gusto ko pwede ko nang bilhin. At hindi na rin po kami nangungupahan dahil kasalukuyan po ay nagpapagawa na ako ng sarili naming bahay. Wala pa naman po akong asawa at anak, DJ Kara. Kaya ini-spoil ko po yung pamilya ko. Sa kanila ko po unang gustong bumawi. Pero bago ko po narating kung nasaan man ako, DJ Kara, marami pong pagsubok na pinagdaanan at kung ano-anong trabaho na rin po yung pinasok ko. Sa katunayan nga po, DJ Kara, nagtrabaho po ako sa club. Kaya sinasabi po ng mga tao sa paligid namin na wala akong mararating sa buhay. Tapos mabubuntis lang po ako. Tapos baka kung sino-sino lang po yung maging ama ng anak ko. Wala naman pong problema sa akin yon, DJ Kara. Kahit anong sabihin nila sa akin, ayos lang. Pero ang masakit po, DJ Kara, pati pamilya ko dinadamay nila. Sinasabi ng ibang tao na, uy, yung anak mo ganyan na lang ba talaga? Anong mararating yan sa buhay? Kung sa akin po nila mismo sabihin yon, DJ Kara, okay lang. Pero nasasaktan po ako pag sa magulang ko nila sinasabi yun. Dahil alam ko po na nasasaktan sila. Ginagawa ko naman po ang lahat, DJ Kara, para makaahon sa hirap ng buhay. Pero ang gusto ko lang po ay maniwala sa akin yung pamilya ko at bigyan nila ako ng time. Hindi na bali po yung sasabihin ng ibang tao. Basta alam kong may tiwala sa akin yung pamilya ko na mabibigyan ko sila ng maayos na buhay, okay na ako. Kaya sa kabila po ng pangmamata ng mga tao, maging ng mga kamag-anak namin, hindi ako tumitigil sa pagsisikap ko. Parang halos lahat na po ng trabaho pinasok ko Hanggang naisipan ko po na magtayo ng isang small business at laking gulat ko po, DJ Kara, dahil pumatok yun sa masa. At ngayon po, kilala na yung business ko.
Sipag at lakas ng loob lang po talaga ang pinakapuhunan ko. At isa sa nagpapalakas ng loob ko ay yung mga zodiacs na nababasa ko po. Naniniwala po kasi ako sa mga zodiacs, DJ Kara. Hindi ko po alam kung totoo po ba yung prediction na yun sa akin. O depende rin po talaga sa diskarte ng tao. Ngayon po, DJ Kara, ang nagpapabigat na lang po sa loob ko ay yung mga negative things na sinasabi tungkol sa akin ng ibang tao. Ayoko na po kasing nakakarinig ng ganon yung mga magulang ko. Alam ko po na nasasaktan sila. Sinasabi po kasi ng iba na yung pera daw na pinuhunan ko ay dahil sa pagbebenta ko ng katawan at iligal na gawain. Hindi naman po yun totoo, pero sa kalagayan po ng mga magulang ko na parehong may sakit, hindi na po magandang makarinig sila ng ganong mga negatibong bagay. Ano po kaya ang maipapayo nyo sa akin sa sitwasyon ko, DJ Kara? Well. Very toxic na environment. Aminin natin na marami ang ganyan sa mundo, especially here in the Philippines. Nakakatawa na lang pero it's true di ba? Pero ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Zenia na 28 years old, ang daming problema sa buhay before, pero ngayon nakaahon. Diba? Nakapagpatayo ng business at nag-boom. Hindi niya akalain na magbo-boom. Basa tayo ng comments ito sa ating comment section. Hanapin niyo lang po Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Sabi dito, mabuting tao ka, Zenia. Lahat gagawin mo para sa family mo. Gusto mong iparamdam sa kanila kung ano yung hindi nila nararanasan. Hayaan mo na ibang tao na husgahan ka. Importante, nagsisikap ka para sa pamilya mo. Lahat kaya mong gawin para maiangat sila sa buhay. Ipagdasal mo na lang ang mga taong mabilis maghusga sa kapwa. Ignore mo sila. Sabi ni Ate Rhea, ignore is the key daw, sabi ni Ate Rhea. Huwag mong pansinin ang mga nakapaligid sa'yo. Basta ma-achieve mo ang gusto mong marating at matupad mo ang pangarap mo sa family mo at sarili mo at wala kang tinatapakan ng ibang tao. God bless. Sabi ni Veron. Ayan. Zenia, you have come a long way to get to where you are. Girl, you need to toughen up, my dear. People around you will always say things to you, but it's up to you if you will always be affected. Sabi naman to ni Ate Patricia, they are not gonna stop aggravating you daw. Taray naman, ang lalim naman doon. Totoo yan. When people say negative stuff about your parents, try to talk to them and tell them straight how you feel so they know it really bothers you. Alam niyo, naniniwala din ako dyan na minsan kailangan mong ilabas yung nararamdaman mo. So yun daw ang dapat mong gawin, sabi ni Ate Patricia. Ito pa, magpasalamat ka sa Diyos at isa ka sa naambunan ng blessings. Hayaan mo na lang ang mga nagsasabi sa'yo ng hindi maganda, masakit, pero kaya mo yan. Maging matatag ka lang para sa'yo at sa pamilya mo. Sabi naman ito ni Marites. Sabi pa dito, just always be humble, Zenia, sabi ni Kai Love. Huwag mo nang pakinggan po ang mga marites, buhay mo naman yan. Sabi ni Alicia Guevara. Huwag daw pakinggan ng mga marites kasi it's not their life, it's yours. Hi, sabi pa dito, huwag mo nang intindihin ang sinasabi sa'yo. Total, hindi naman totoo. Basta't maganda ang ginagawa mo para sa pamilya mo, okay na yon. Sabi naman to ni Mami Elisa. Well. Zenia, alam mo for sure, maraming nakaka-relate sa'yo ngayon. Ano bang tawag dito? Crab mentality ba to? Diba? And uso to Matagal ng uso to na hindi nabubura, no? Minsan nga kung i-wish natin na sana wag nang gano'n, no? Para lahat tayo umangat, lahat tayo magkakasama. Kasi parang
Kahit anong successful mo, may masasabi at masasabi ang ibang tao. Kahit anong gawin mong kabutihan, may mapupuna at mapupuna ang ibang tao. Kahit anong try mo na ayusin yung buhay mo o ayusin yung pakikitungo mo, may masisilip at masisilip ang ibang tao or makakahanap sila ng pwedeng pintasan sa'yo. Diba? Parang sa isang arrangement yan ng flowers. Kahit gaano kaganda yung mga flowers doon, kahit ilang araw mong pinagpaguran, kung minsan tayo may mahahanap tayong maliit na butas, ay may insektong dumapo doon, ay may nakabaliko. Ganon tayo minsan na may mahahanap at mahahanap ka pa rin kahit katiting na yun. So sana yun yung baguhin natin. Diba? Sana this year, why not? Sana baguhin natin yun kasi again, wala naman yun maitutulong kapag may nakita kang pangit. Wala namang maitutulong kapag may nakita kang mali. Pero may maitutulong kapag pinuri mo yung maganda. Kapag in-appreciate mo yung tao. Parang sa buhay lang din natin yan, We are not perfect at alam yun ng lahat. Wala naman talagang perfect. Pero bakit naghahanap kayo ng butas? Wala nga perfect Hindi ba? Wala nga Pero bakit naghahanap at naghahanap pa rin tayo continuously? May nakikita at nakikita pa rin tayo. Hindi ba pwedeng kapag may nakita tayong mali or hindi maganda, hindi ba pwedeng isipin natin, kasi nga walang perfect, kaya magkakamali talaga yan kasi hindi yan santo? Diba? Real talk. At wag lang tayo mag-focus dun sa mali o sa pagkadapa ng isang tao. Kasi once in your life, nadapa ka din. At kung hindi ka pa nadadapa, madadapa ka rin. Magkakamali ka rin. So tayo pare-pareho lang tayong tao. Huwag tayo masyadong maging judgmental. Huwag tayo maging masyadong critic. Huwag tayong mapapuna ng mali, mapaghanap ng mali. Diba? Kasi lahat tayo, pare-pareho lang tayo ng ginagawa. Natutulog, naglalakad, umiinom ng tubig, kumakain, pasintabi sa mga kumakain pero nagsi-CR, naglalabas ng sama ng loob, umiiyak, nasasaktan, tumatawa, nadadapa, tumatayo, nagkakamali at bumabangon. Diba? Yan ang cycle nating mga tao. So wag kang tumingin sa ibang tao. And now, Zenia, para sa'yo naman, alam mo, hindi ka pwedeng i-judge ng kahit na sino kasi it's your life. Pero wala tayong magagawa sa mga taong hindi makontrol ang judgments, lalo na nagtrabaho ka sa bar. Hindi naman kasi nila alam kung anong ginagawa mo doon, so magsasalita lang sila based on their mindsets. Na kasi ganyan yan, nagpupuyat yan sa bar, nagtatrabaho yan kaya nakaipon. Pwede nilang isipin lahat ng gusto nilang isipin. Pero kahit isipin nila yon, at the end of the day, hindi pa rin sila ang magbibigay ng bigas sa inyo. Hindi pa rin sila ang magbibigay ng panggamot sa mga magulang mo. So choice mo pa rin yan. Ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. At alam mo naman kung ano yung ginagawa mo. Kilala mo yung sarili mo. Alam mo kung gumawa ka ba ng mali o hindi. O naging marangal ka ba. Nasa sayo na yon. Alam mo, sa kaduluduluhan ng buhay, kahit sabihin na may ginawa ka pang mali, kahit ano pa ang ginawa mo na hindi maganda sa paningin ng ibang tao, alam mo, at the end of the day, hindi mo naman sila kilala Pwede silang lumipat ng bahay, pwede mag-iba yung takbo ng buhay nila, pwede hindi na kayo magkita one day, pwedeng, di ba? Pwedeng iba na ang tatahakin yung mga landas. One day, biglang wala na siyang pakialam sa inyo, pero dahil nagpa-apekto ka sa kanya, ikaw yung nahirapan, siya wala nang pake. Kasi tapos na siya sa pagiging marites. Kumbaga, gusto ko lang sabihin na sa kaduluduluhan po ng buhay, may kanya-kanya tayong buhay at hindi na tayo magkakakilala. Lalong-lalo na kapag nabauna tayo sa hukay. Hindi ka niya sasamahan sa hukay. Hindi mo rin siya sasamahan sa hukay. Diba? At the end of the day, kanya-kanya tayong babawian ng buhay. At makakalimutan lahat ng mga pinagsasabi nyo sa kapwa nyo. Wala nang pakialam sa ganun. May kanya-kanya na tayong focus. So wag nating ubusin ang time natin sa galit, sa lungkot, sa pag-iisip. Kasi nakakabaliw yan. Isa lang ang buhay natin, mabilis ang oras.
mag-focus na lang tayo sa buhay natin. Don't look back. Don't look to your right. Don't look to the left. Don't look down. Just focus on your life and just look up. Kasi mas importante yun. Dahil dun ka i-guide ng tamang landas. Huwag sa mga nakapaligid sa'yo. So just continue doing good. Just continue your business. Focus ka. Huwag kang ma-defocus. Huwag mong hayaan na ma-defocus ka dahil sa sinasabi ng ibang tao. And tama din yun na ilabas mo ang nararamdaman mo. And then afterwards, pag nailabas mo na, okay na. Finish na. Okay na yun na ihinga mo sa mga magulang mo o sa mga kaibigan mo. Magtulong-tulong kayo, paigtingin nyo ang samahan nyo para makakuha ka din ng lakas ng loob na lumaban. After all, buhay nyo pa rin yan. Kayo pa rin ang aakyat sa hagdan na tinatayo mo at hindi sila. Be a good person but don't waste time to prove it. Just do it. Tandaan mo, weak people revenge, strong people forgive, and intelligent people ignore. Sincerely,